May tanong may sagot kay Atty. Maymay, and ang tanong is, maaari pa rin bang makasuhan ng online o cyber libel kung ang mga paratang ay nailathala sa My Story o My Day? Let's discuss. So unang-una sa lahat ay bigyan lamang po natin ng konteksto ito, no? So yung tinutukoy po ng TikToker na nagtanong nito ay ang paglalathala ng mga paratang sa My Story o My Day sa social media account ng isang individual. And alam naman po natin na pagdating sa My Day o sa My Story natin, nagtatagal lamang ito ng 24 oras. And yes, maaari pa ring makasuhan ng online o cyber libel kung mayroong pagpaparatang ng bisyo, depekto o krimen o pagpaparatang ng alinpang bagay na nagdudulot ng pagkasira ng dangal, reputasyon o di naman kaya ay nagdudulot ng pang-aalipusta sa biktima na naparatangan. And this holds true kahit na yung pagpaparatang ay nailathala sa My Story o My Day. Kung yung pagpaparatang na nailathala sa My Story o My Day ay nagdudulot ng pagkasira ng reputasyon, dangal ng nasabing biktima o di naman kaya ay nagdudulot ng pang-aalipusta laban sa kanya. At bagamat hindi man napangalanan ay may sapat na paglalarawan upang matukoy ng ibang tao na makakita ng My Story o My Day na yung biktima nga ang tinutukoy sa mga paratang o patama ay maaari pa rin na managot sa salang online o cyber libel ang naglathala o nagpost nito sa kanyang My Story o My Day. So gaya ng nabanggit ko sa aking mga naunang videos, bagamat hindi napangalanan ang naparatangan sa social media post through My Day or My Story, subalit may sapat na paglalarawan sa kanya kung kaya't maaari pa rin siyang matukoy ng ibang mga tao na makabasa ng nasabing post ay maaari pa ring managot ang gumawa o naglathala ng post ng online o cyber libel. Ang nakikita ko lamang na problema kung ang mapanirang puring post ay nailathala sa My Story or My Day is baka hindi agad-agad na makakuha ng screenshot ng My Story o My Day na naglalaman ng mapanirang puring mga pananalita pagkat gaya nga ng nasabi ko kanina, ang mga post sa My Story o My Day sa social media platforms ay nagtatagal lamang ng hanggang 24 oras. Kailangan pa rin po kasing magkaroon ng at least screenshot ng mapanirang post pagkat ito ang best evidence o pinaka mahalagang ebidensya patungkol sa paninirang puri na naisagawa through social media. Maraming salamat po at sana ay naliwanagan kayo and watch out for my other videos.